is 7-Eleven, Angeles City, Pampanga. Take time muna kami, guys. Kailangan muna natin mag-ready. So what's up, guys? So this is Rider Chi and papunta tayo sa Lake Tabeo. Kasama natin ang mga tropa. Dito kasama natin si Boss Rosh. Actually, guys, angkas lang tayo. So siya yung driver ko ngayon. Alam nyo naman ginagawa pa si Knight. Ayan, kasama din natin si Boss Step and yung ibang mga kasama natin. Ayan. So yun, sana next time makapunta tayo sa ganyan sa part ng North na yun, solo yung kanya-kanya yung motor. Walang angkas. Para mas masarap. So yun, syempre, naka full gear tayo para naman safe tayo, guys. So yun, abangan nyo yung mga ibang video ko. Thank you! Madaya naman para sa madaya. Stopover kami. Ginawa namin sa pub. Diba? Ganyan gagawin nyo. Bili lang kayo ng garbage plastic. Yung tipong nakikita mo yung angkada ng mga motor nila. Grabe. Namimiss ko ng magmotor. Pero wala akong magawa. Siyempre, nasa pagawaan pa si Knight eh. At ito na ang pasikat ng araw. So yun na nga, guys, nandito tayo sa Carmen Rosales, Pangasinan. So nagtanggal muna kami ng raincoat kasi sobrang init. Wala naman ng ulan dito. So, ayan, balik na ulit kami sa pagbiyahe namin para makarating na kami sa aming pupuntahan. Dito sa Arco na to, nakapasok na kami sa La Union. Itong part na to na pagkadating namin sa Arco ng Benguet ay sakto dito kami nakaramdam ng sobrang pagod. Buti na lang, meron mismo ditong kainan sa mismong Arco at makakapagpahinga ka. Ito actually, ano to eh, kambing. Kambing daw to. Endangered na siya eh. Endangered ka pala. So, ayan. Siyempre may power bank si Boss Rosh. Sa kanya to eh. Solid. Power bank pala, akala ko yung mall. Ito yung mga kasama natin. Ayan. Ganda niya, guys, so. Kaso taken na yan, ha? O ito. Yung ating kasama. So, kakain muna kami. Gutom na ako. Alam nyo ba kung anong tawag dito? Ito yung tinatawag nilang kaping bigas dito sa Benguet. So, tapos na kami kumain. Konting pahinga lang. Tapos, alis na ulit. Kaya naman pagkatapos kumain at magpahinga, ay umarangkada na kami para makaalis na.
Magpapangkas lang muna ako sa aking mga tropa. Pero alam niyo ba na ito ang pinaka-isa sa mga gusto kong gawin sa pagmumotor? Yung tipong pupuntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Sa totoo lang, gusto kong mapuntahan yung malalayong lugar na kasama ko yung motor ko. Hindi man ako kasing galing nila at hindi man ako kasing bilis nila. Pero alam ko sa sarili ko na someday magagawa ko to. Marahil sa ibang tao, hindi nila maintindihan kung anong feeling ng ganito. Kasi pag nagmumotor ka at inilibot mo yung mga lugar na gusto mong puntahan, nakaka-challenge kasi once na hinawakan mo na yung throttle ng motor mo at pinatakpan mo na at lumabas na yung hangin, iba yung pakiramdam nito. Napapawi lahat yung pagod ng arangkada ng pagmumotor mo sa kainitan. Kasi ito yung mga experience na alam mo pagdating ng panahon. Ito yung mga bagay na ito treasure mo sa mga memories mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan na lang tayo at hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka na lang maging malakas. So habang kaya mo, take mo yung opportunity, yung mga gusto mo gawin sa buhay mo. So yun na nga guys, rough road kami kasi tatawid ko yung ilaw. Papalusog. Buti na lang naka-adventure bike tayo guys. Paano na lang yung sports bike. Good luck na lang. Nung araw na yan, naisip ko, paano na lang kaya kung gamit ko si Nay? Kakayanin ko ba yung ganitong ka-rough road? Nakaka-challenge din. Parang minsan gusto kong gawin. Siguro, darating din yung time gagawin ko to. Buti na lang naka-adventure ba si Papa Roach? Kung may isipin nyo, dapat kung pipiliin nyo ang ganitong klase ng adventure, handa rin kayo na magasgasan yung mga motor nyo. Pwede dito ang sports bike. Lumalaban ng sports bike, guys. Dito sa aming dinaanan, makikita nyo kung gaano kadelikado. Buti na lang hindi maulan. Kasi kung maulan, talaga naman sobrang dulas ng daan at hindi kami makakadaan sa daanan na ito. Pero kahit tumaas ang tubig dito, meron naman mga alternative na pwedeng daanan papuntang Lake Tabeo. Sa totoo lang, yung mga kasama namin dyan na dalawa, 200cc yan. Pero kayang-kaya nila yung mga ganitong rough road, nakakatuwa. Parang wala yung ilog eh kasi tagto yun. So hindi masyado. Actually, ano te, ilog. Oo, tulot ngayon kasi nag-stay na yan. Pero kung ano to, okay maulan, ilog talaga to. Pero hindi ko pa sigurado ha. Hindi ko pa sigurado to. Okay, may tatawirin pa tayo ng ilog. Lakas nga ate, naka-scooter eh. Tapos Tapos biglang may nakita ko naka-scooter o malakas pa dito. Babae pang nagmamaneho. Nakakatuwa kasi kaya niya yung ganitong tagtagan ng motor. Mahirap dito pag maulan. Ayun o. Umaapaw yan. Kung makikita nyo, yan na lang ang natitirang tubig sa ilog na ito. Pero ang katotohanan niyan, pag maulan ay napupuno ito at umaapaw at walang makakadaan na kahit anong magsasakyan. Nakakalungkot lang kung titignan nyo dahil sa sobrang tagtuyot
unti-unti itong nawawala ang mga tubig sa ilog. Parang wala eh. Parang hindi ko naramdaman yung lubak. Buti na naka-adventure bike. Narabas ko na eh. Wawa naman yung friend natin. Isa na yung daanan natin. Ang lamig dito, guys. Ang lamig, sobra. Sa sobrang lamig, gusto ko nang magubad. Pero di ko magawa. Nasa Baguio kami, pero binagyo ng init. Ang init! Tara na, umanik na tayo. Tara na. Doon na tayo sa pinakamalamig. Careful. So yan guys. So mainit dito sa Baguio, kaya wag kayo dito pupunta. Init. Pawis na kami. At pagkatapos namin magpahinga sa Baguio, nakaramdam kami ng sobrang init doon sa lugar na yun na hindi ko ine-expect. Akala ko malamig, pero dahil siguro sa pagbabago ng klima ay nag-iiba na rin ang klima sa Baguio. Kaya naman pagkatapos doon ay agad na rin kaming umalis at bumiyahe ulit. Dito sa aming dinadaanan na ito, dito ko nakita yung teachers camp. Actually, hindi ko na siya na-video kasi sobrang bilis lang. Hindi ko expect na dito sa daan na ito ay madadaanan namin yung tinatawag na teachers camp na may history of horror. At kung may plano man kayong pumunta dito sa lugar na ito, lagi nyo tatandaan na i-check nyo lagi ang inyong mga brake pad. Dahil sa inyong dadaanan, marami ditong kurbada na pataas at pababa. Kasi dito, gamit na gamit ang mga brake pads nyo. Masusulit nyo talaga yung bawat brake na gagawin nyo dito sa mga daanan na to. Kung scooter man yung gamit nyo dito guys, kailangan palakasin nyo yung panggilid nyo kasi mukhang mapapalaban kayo dito sa paakyatan ng mga kurbada. Part na to, ramdam ko na pataas na kami dahil sa hampas ng hangin na sobrang lakas. So yan guys, so full tank muna ulit tayo ngayon dito sa taas. Pag nandito ka talaga sa pinakamataas, kitang-kita may kagandahan ng kabundukan dito sa Pilipinas. Kapagod pa yung maging angkas, no? Ano pa kayong driver? Ano pa kang driver? Buti na lang talagang dito si Papa Roach. Naka-adventure pa. Oo nga. Mga pangharapan ng lalawan. Kita mo sa kanila kung gaano sila kapagod sa biyahe na to. Pero syempre ako angkas lang kaya hindi ganun napagod. May baboy dito, kulay itim. Ayan oh. Hi! Hi, so big. Ganito yan, makinig kayong dalawa. Okay, tuturuan tayo ni Android 18. So yan. So ito yan.
O yan, maghuhulog ka ng piso. Yan nga, o. O, buksan nyo yung wifi. Hulog kayo piso. O. Hulog agad ng Okay piso? na. O, maghuhulog. Ayun, o, buksan mo na wifi. wifi. Oo nga, tas i-connect mo yung piso, wifi, o. Ba't ito lumalabas? Nasaan na yan? Ano na yan, Android 18? Nasaan? Ayun nga, yan na, oh. Yan mo nga, wait lang. Oh, yung piso kayo pa O, yan. yan. O, yan. Oh. O, tapos, Aba, hindi ito lumalabas eh. Kailangan dapat yung lalabas eh. Ano natin? ano yan? Hindi ko yung grade Oo nga, ba't hindi yan lumalabas mali? So, mali ang tutorial ng ating... Hindi, Tama. hindi kasi nagganto na ako sa ano eh, sa Marilaki. Oo, iba lumalabas na. Tanong Kilala ko natin si kay Kuya. Alan. Wait natin, wait lang. Kuya, pwedeng ano, kasi iba yung lumalabas po dun eh. Hindi sa Ito po ang kanya. lumalabas po. Lagi muna. Ano na, iba na. Iba kasi, Mali-mali turo mo eh. hindi kasi sa ibang piso wifi, lumalabas yung ganun. Huwag ka na magpalisto. Insert money. Huwag ka na Ayan, natulog na, natulog na. So, ayan. Yung mga kasama mo, pare-pareho kayo may sapa. Ganito talaga yung nangyayari sa Ayan amin. guys, pinaliguan mo yung ating piso. Bakit ano? Sige, pasok. Ayan. Ayun, Ba't tumunog. isa lang? Ayun, pwede na. Okay. Ganda. 10 minuto. Ikaw, Dalawang piso para 10 minuto. ikaw, Na mabuhay. ready ka na? Ready na! O sige na. Nasa preparation. Yun! Nakakonect na ako sa aking mga mahal. So yun na nga guys, so stop over muna ulit, kakain kami dito. So, for dito naka... OMG! Look at the view! Grabe, ang ganda. Sobrang lamig na dito sa taas. Kaya naman umorder kami ng masarap na may sabaw. Para naman mainitan ng aming mga sikmura. Dito sa aming kinainan, ang kanilang mga putay, napakasarap naman talaga after namin kumain. Nabusog kami at nag-enjoy kami sa aming mga kinain. Ewan ko ba, never ko na-experience yung ganito. So first time ko talagang na-knockout sa biyahe. Hindi ko na mapigilan mapapikit habang nakaupo. So after kumain at nakapag-power nap na pare-pareho, kami ay bumiyahe na agad. Grabe kanina ang init dun sa pagkain. Pero ngayon, pagbalik namin dito, ulan na after ulan. Grabe yung Kung papansin ninyo, nakasuot kami dyan ng raincoat. Kasi bago kami umalis na sa aming kinainan, sabay baksak na malakas ng ulan. Kaya naman nag-decide kami na magsuot na dahil nakikita namin banda sa dulo ng kabundukan ay madilim. Iniisip namin na mas malakas ang kaharapin namin ulan doon. Nakakatakot, nakakaba dahil sa bawat daanan namin pakurbada, dumudulas na ang daan dahil maulan na. Buti na lang hindi ganun bumaksak ang ulan habang papunta na kami sa taas. Dito ko napansin sobrang tarik na ng mga daan, tapos biglang sasalubong sa'yo yung kurbada. Grabe, inisip ko
paano kung naka-scooter ako dito? Kakayanin kaya ng motor ko? Inisip ko siguro oo. Basta nakakondisyon ng mga motor natin at sisiguraduhin natin, i-check natin lahat ng mga panggilid natin, brake pad natin, para naman sa pagbiyahe natin, safe tayo. Kung nagpaplano ka na pumunta sa ganito kalayong lugar, dapat alam mo history ng motor mo, na alaga mo ito sa maintenance, sa mga parts ng motor mo. Dahil mahirap bumiyahe pag ikaw'y nasiraan. Lalo na ang mga gulong ng motor natin. Importante yan pag ikaw'y bumiyahe. Dapat nasa kondisyon din ito. Makaramdam ka ng takot kasi sa gilid namin bangid na yan. Kung mapapansin mo, napakakitid lang ng aming dinadaan at sumalubong pa itong sasakyan sa aming harapan. Nakakatakot. Sabayan pa to ng madulas na daan dahil sa maulan na kabundukan. Dito, habang papanik na kami sa tuktok ng bundok, nakaramdam ang aking kamay ng pamamanhid dahil sa sobrang lamig na dito. Hindi pa naman ako dito nakasuot ng gloves at tinanggal ko kasi kanina. Mas malamig pa kasi siya. Sanay na siya maging malamig. Mag-miss na siya. Dito, kinagulat ko na first time ko makadaan sa magkabilaan ng bangid. Sobrang nakakakaba. Pero may kasamang excitement dahil sa nakita mo yung mga kabundukan. Napakaganda ng tanawin dito sa taas. Nagulat pa ako dahil may kasabay kami ditong truck. Nakakatakot talaga. Kasi bangin yung magkabila na yan eh. Tapos ganito yung madadaanan mo. Madulas. Tapos medyo may mga nakakalap pa. Papansin ninyo, akala nyo palubog na yung araw. Pero sa mga oras na yan, 3:00 pa lang ng hapon. Sadya lang makulimlim gawa dahil maulan dito sa kabundukan. Hindi ko expect sa aming mga dadaanan na bundok. Akalain mo na marami na rin pala ditong kabahayan na may dadaanan. Grabe ang tarik na nandaan dito. Tingnan nyo. Tapos sabay liko. Dapat talaga malakas ang arangkada ng motor mo pagdating sa mga kabundukan.
Nagpapasalamat talaga kami sa araw na ito dahil hindi bumuhos ang ulan dito sa kabundukan. At nandito kami sa kalagitnaan ng kabundukan. Magiging delikado ito para sa amin. Kaya kung kayo pupunta dito, titignan nyo rin ang weather forecast. Huwag kayong pupunta ng maulan at dahil masyadong delikado. Finally, nakarating din kami. At ang nakikita nyo mga kabahayan na yan, ito yung tinatawag na Lake Tabeo, Benguet. Alam nyo ba na top 6 sa pinakamataas na kabundukan sa Pilipinas itong Tabeo? Nawag itong Lake Tabeo dahil may lake dito sa kabundukan at dun sa taas ng bundok na pinagkukunan nila ng tubig. At nakarating na kami sa aming tutuluyan dito sa kabundukan. Time check is 4 o'clock PM. So, ayun, ngayon lang tayo dumating dito. So, dito kami. Alam ko dito kami mag-check-in. Grabe yung lamig dito. Hindi ko inaakala. At first time ko lang din maranasan ito. Kaya naman buti na lang pinagkape kami ng may-ari pagkarating namin dito sa aming tinutuluyan. At ang kaping hinanda sa amin, fresh barako, sobrang init. Ang sarap higupin sa sobrang lamig dito. Ang nilalamig. Ang mga itsura nila. Gusto mo bang kumapal yung balat mo? Huwag kang maligo. OMG! Ah! Grabe! Ngayon nyo guys, may araw oh. May araw! Umaraw na! Yan. May araw pero ang lamig! Yung hangin na grabe! Kala mo ano? Grabe! Mas malamig pa sa aircon. Sobrang lamig. Ay! Pakita ko sa inyo guys. Ewan ko ba't naging ganito itsura ng step eh. Step? Step, okay ka lang step? Sa lahat ng ano, papangalan mo. Sa kambing. Adonis! Naiintindihan niya ako, tingnan niyo oh. Adonis! Hi! Adonis ka man. Oh, Adonis. Ano nangyari sa'yo? Oh, naiintindihan mo ako. Ha? Bakit naging ermitanyo ka na, Adonis? Nga dito. Pagkatapos kitang burin-burihin. Ano? Pagkatapos kitang burin-burihin, gaganyanin mo ako. Inumutol na ba ganyan kapag ano, nalulumbay? Mo tol, mas pogi ka sa kanya. Nung 1%. Grabe pa. Grabe. Bibili kami ng ano, ng bonnet tsaka ng gloves dun. So maglalakad lang kami. Grabe, sobrang lamig dito. Ayan yung mga suot namin oh. Lamig. Talaga naman nakakatawang pagmasdan yung mga fresh na gulay dito. So yun guys, oh, tignan nyo. Pwede kayo magdala dito ng camping tent. Magandang spot position.
So yan, mamaya mag-ibig ko ata dito gaganapin. Kasi bali, sabi nung may-ari dun sa tinuyan namin is may bubuksan silang bundok na pwedeng danan ulit ng mga turista. So yan. Yan, pupunta kami dun sa store kasi bibili kami ng gloves. So ito, dito na tayo guys. Yes. Bibili na tayo ng mga gloves. Saan dito, Tol? Verde, tama yan. Dito. Saan, Tol? Dito? Ayan. Uy! Ano ito? Bonnet din. Ano ito, bonnet? Bonnet all? Bonnet start. Pwede mo dating lang dito. Hindi, bonnet lang ako. Ayun, Ano bonnet yata na daw na- siya. Ano pala to? Ito lang bonnet. Gusto ko sana skin. Sila dito, Blizzard, Paos. Ito yung mga bonnet nila. Pila ng... At Blizzard, maganda to. So, yan. Details all. Uy, ano nang baby. Ayun, may socks pala dito. Ayun. Gusto ko lang may ibang bonnet pa. Gusto ko parang skin din. Ito daw din may slipper. Dito sa kabila. Ito lang pa meron. Ay! May bonnet din dito. Tal may bonnet din dito. Bonnet. Ano yung price na kala ko? Ano hindi? Ibang kulay. Kung may ibang color sana. Ay! So ito, pag jacket. Ayan, pwede ko bumili yung jacket. Ay, thank you po. Pero magaganda. Magaganda yung diba? Asan yung bonnet sila? Sa kabila. Ay. Oh. Eh, bili na kayo. May sapatos din dito. Yan. So, kung bawa nakalimut, kulang yung jacket mo. Ayan, meron dito mga binibenta mo. Meron din dito mga pambata. Ayan. Mga pambata. Cute, diba? So, titingin tayo ng bonnet sa kabila kasi wala na. Wala nang ibang tindahan dito, Tol. Meron pa tal. Tara. Magsaks ka pa dito. Lamig eh. Kaya nga Puro kalyo naman na yan. Grabe ka talaga sa akin ito. Pagkatapos Aba, pagkatapos ganyan ako magmahal ng tropang pagkatapos soy. kitang puriin ng Alam mo puriin. ba, Oo. pag hindi na ako nang aasar ng mga kaibigan, guys, magtaka na kayo. Hindi kayo wag ganyan ka-importante. Pero kung ganito ako ng So, ibig sabihin, special ako? Siyempre, Special child? oo. Tol, ibig sabihin, special Mas ako? malala ka pa sa Special special child? special mongoloid. Wag ka na magsuot niya, puro kalyo naman na yan. Paano pag may namit ako ngayon magandang babae, mag-ubad ako ng Alin? ng sapatos. Hindi Kaya naman may makilala kin, ganyan yung mga. makakalabas yung mga daga.
Kita mo naman kahit ganyan, ganyan yung paa mo. May nabibighani sa paa mo. Ano na? Bilhin tayo ng ano dun. Okay ka na. Wala na palang tindahan dito. Let's go buy some food. Up there and away. Okay, let's go. Okay. Let's go, baby. Guys, pasensya nyo na. Tumisa sinasapian siya ng pagkabadoodles. Ewan ko ba pagkasama si Jero sa si Rosh. Sinasapian talaga ng pagkabadoodles yung system. Guys, ayun na. Nag-uumpisa na yung ano nila. So, babalik tayo kasi yun lang yung mga store dito eh. So, yun, no choice ako. Yun na yung kukunin ko. Balik tayo. Di namin akalain sa pagpunta namin dito sa kabundukan ay may naghihintay sa aming kasiyahan dito. Kaya naman kami inaimbitahan at kami nakisayahan na rin dito sa magandang pagkakatipon-tipon. Siyempre, hindi magpapahuli mga kasama natin na si Rosh. Ayan, hindi ko akalain na napakagaling yung tumugtog ng drum. Pati ang kasama namin si Julia, napakagaling niyang umawit. Sakto, nagkakaroon ng kasiyahan dito sa kabundukan. Kaya naman ang mga tao dito, pinatikim kami ng rice wine. Ito ay gawa nila, masarap, matamis. Natapos na, pero meron palang kasabang dito sa kabundukan. Nakakatuwa. Hindi mo sukat akalain na first time mong may experience yung ganito. Sa taas ng kabundukan, nagkakaroon ng fireworks. Bihira maka-experience ng ganito. So nakakatuwa lang sa part ko dahil sa aming paglalakbay, na-experience ko yung mga ganitong bagay. Sobrang bihira sa mga adventurer na katulad namin na magkaroon ng ganitong pagkakataon. So nakakatuwa lang dahil sa pagpunta namin dito sa kabundukan, may mga ganitong kasiyahan at pagtitipon na hindi pa namin na-experience sa buong buhay namin. So nakakatuwa, mababait ang mga tao dito. So alas 6 na ng umaga nung oras na yan at nakita ko si Tolyo Rose na paalis. So agad naman akong sumama dahil ayaw kong masayang ang nalalapit na oras bago kami umalis. So dito nagdo-drone siya para naman makuhaan niyang kabundukan. Pati na rin yung lake dun sa taas na kanyang nakita dahil sa drone niya. Hello guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa store dito malapit doon sa tinutuluyan namin. Actually, kumpleto dito eh. Pakita ko sa inyo. So, pag pumunta kayo dito kasi dito kumpleto yung mga gusto nyong bilhin. Meron silang ayan, kumpleto. May bread, may mga snack. So, actually, meron din sila dito mga pag gusto nyo magluto doon sa tinutuluyan niya. Ayan, may mga vegetables sila dito. Ayan, kompleto sila dito. May frozen foods nila, may mga noodles. So, wala kayong po problemahin pag pumunta kayo dito kasi kompleto naman eh. May mga sabon, shampoo, yan. Pati jacket, yan. Kompleto sila guys. Ayan. May drinks. Ayan, ayan. Meron sila mga jacket dito. May bonnet. Dito ako bumili ng bonnet kagabi. May socks, may slipper, may shoes. So, may mga soft drinks. So, ayan. Kompleto dito para pag gusto nyo pumunta, ayan. Ito sila, Ma'am Judy, tsaka si Sir, ano po? Denson. Sir Denson. Sila yung mga may-ari dito ng store. Ayan. So, actually, this morning, sasamahan tayo sa farm nila ng carrots. So, papakita nila sa atin kung paano i-harvest yung carrots. So, samahan nyo kami. Tara!
Hello guys, so ayan, andito na tayo sa farm nila. So, actually dun yung area ng mga carrots. So, tara, puntahan natin para malaman natin kung ano yung, kung paano i-harvest yung carrots nila. So, yun nga, mga putik as usual kasi farm. So, ayan, medyo dun pa tayo pupunta guys. Ang lawak oh. Actually, lahat yan, carrots, ayan kung titignan nyo. So, ayan. Ilang months na po? Kasama natin si Ma'am Judith. Hello. So, eto yung guys yung sa carrots nila. So, ngayon wala pa tayong matatry na i-harvest, no? O, wala pa. So, sadly, hindi tayo makakita kung paano i-harvest yung... Pwedeng mag-testing. Pwede ba? Sige, testing nga natin, ma'am. So, ayan. Tingnan natin, guys, kung paano binubunot nila yung pag-harvest ng carrots. Ganyan lang o, diba? Ay, ang galing! O, nakita nyo, guys. Ang dami na. Baka itong mga seeds, ganun, ang carrots. Ganito hindi siya. lahat, Pero eto, pwede pa rin naman siya, hindi pwedeng maibig. hindi siya ibebenta pero pwede pang maluto sa inyo. Pwedeng Oo. maulam. Oo. So ayan guys, ano lang siya, binubunot lang siyang ganun. So sa ngayon kasi yung iba pang carrots is hindi pa talaga siya for harvest. So yan, nagtry lang tayo ng isa para mapakita sa inyo kung paano siya i-harvest. So yan. So kunin ko na to, bibiliin ko na to kasi kinuha natin. So, bibiliin ko na siya. So, yung mga kung papansinin nyo, yung iba may mga bulaklak eh. Pag ganyan daw is... Hindi pwedeng maibenta kasi nagbubulak na. Bakit siya ma'am? Hindi na pwedeng ibenta. Kasi hindi pwedeng maibenta ito. Pero eto, hindi pwedeng maulam. Kasi matigas na. matigas na. Kumbaga, na siya, matanda na. Masyado na siyang matanda, na over siya ng, kumbaga, lumagpa siya sa due date ng harvest. So, ma'am, siya, ilang months siya bago siya ma-harvest? Depende ito. 2 to 3 months, mga ganun. 2 to 3 months Kasi siya may bago. ibang seeds na 3 to 4 months. Na-harvest na. Hybrid, 3 months. Ganito. So, actually, ito guys, saan nyo lang to siya dinadala, ma'am? Doon sa Trinidad Benguet. At saka Inbat. So, doon nila to dinadala. Tapos, ang nagpa-price na ito, balita ko, is yung doon na, no? So, iba Sila talaga ang pag, price. nagpapagod ka, tapos sila magpa-price, babaratin lang nila. So, guys, dapat sinusuportahan din natin yung sa farm. So, yun, nakakalungkot lang kasi ibang farmers natin naghihirap sila sa pagtatanim. Minsan napepeste pa, tapos babaratin lang nung iba. So, yun, lagi lang natin isosupport yung farming natin dito sa Pilipinas para sa kanila. Kasi mahirap yung buhay nila dito sa mga kabundukan. So, yun lang ma'am. Thank you po sa at nadala nyo kami dito. So, yun na nga guys. Nakakuha tayo ng Thank you kay Ma'am Judith dito sa carrots. Ayan, iuwi natin sa Manila to para iluto siya. So, yun na nga guys. Wala tayong nakita kasing mga repolyo or lettuce na i-harvest. So, bibili na lang tayo dito. So, ayan, samahan niyo ako. Bibili na lang ako, ma'am. Wala eh. Aalis na kayo. Oo. Ito pong lettuce. Walang tao dito pag umalis kayo. Buti pumunta na ako. So, ito. Kunin mo ito lahat. Ay, ang dami. Ang dami. Ito. Magkano po ba yung ganito? Ako lang lalaman kasi mahilig ako sa ganito. Magkano po ba yung ganito? 50. 50 Balik po. 100 yan. Yung mga ganito, magkano? Dami, no? Kung lang, kaya ko lang kasi lalagay lang sa box. Iuuwi mo. Ha? Iuuwi ko, kaso ito baka hindi kasha kasi ayun lang yung box. Ito na lang. Ito na lang. Dalawa. Pero kung tatanungin ko po, magkano yung ganito? 2-3 kilos kahit Tingnan nyo guys, ang dami. Magkano to dito? 200. Guys, 200, diba? Magkano to sa atin sa Manila? Mahal to.
Diba? 200. Ang dami. Kunin mo na lang. Kaso walang paglalagyan eh. Imagine nyo, isang supot nito, 50 pesos. Oo. So, dalawa. Sandali. Punta ka na dito sa SM. Nga lang, ma'am. Pangkapim, pwede. Imagine nyo, magkano to sa SM. Mahal sa SM to. Mahal, alam niyo guys, yung presyo ng lettuce sa SM. Kung gaano kamahal. Pero yung ganito kadami, isang supot, 50 pesos. Ayan, bili tayo ng ganitong tatlo. Ayan, tatlo binili ko. 35 isang ganitong tali. Tapos ito, 50. Grabe guys, pagpasensya nyo na yung ayos ko. Wala akong ayos kasi paggising ko ng 6 AM, zero, alis na, nag-iikot na. So, nagmadali na rin ako. Ayan. So, wala talaga. Okay. Para masulit natin yung araw na ito kasi may alis na. Okay. So, ayan, nilalagay na ni Ma'am Judith yung order ko. Nilagay niya sa box. Hindi nakatagilid. So, itatop load lang siya dun sa motor ni You're so Steph. concerned on me, Papa Ron. Ang ingay mo. Ay, sorry. Don't you see? I'm doing something. Don't you see? Nilalandi ko si Papa Ron. Ayan, diniscountan tayo ni Ate Judith. Ang Judith. So, punta kayo dito guys pag napadayo kayo. Itong store yung pinupunta nyo. Kasi mas kompleto talaga siya eh. Punta kayo dun sa lake. Dito kayo. Pagpunta nyo sa lake, mas dito marami. kayo. Madadaanan nyo naman tayo pagpunta kayong lake eh. So, alright guys, nandito tayo dun sa... kasi yung kaninang pinuntahan natin is walang harvest. So, ito, may napansin kami ditong isang farm ng carrots din. So, ayan, na-tsempohan natin talaga sila ng actual na nag-harvest. So, puntahan natin. Silipin natin. Ano lang. Madulas lang. Paano ako? Ayan. So, dito din si Rosh G. Ayan. Silipin natin. Uy, ito, ang dami na. Bali, ito may mga problema na. Yung mga ganitong May carrots. Sinasort na nila doon. Yun yung mga pambenta nila doon. So, yun guys, yung mga nasa basket is, yun yung mga for dispatch na siya. So, yung eto na to, yung nandito mga carrots, ito yung mga napeste na. So, kaya, Pambenta pa rin naman. pangkain na lang siguro dito nila. Benta pa rin. Benta pa rin sila dito. Reject. Parang reject lang kasi syempre iba pag binebenta sa labas yung quality ng carrots. So ito, iba na peste, iba. Pero pwede pa naman to. Siguro mas mababang value lang. So yun, silipin natin dun sa mas malapit. Yung isa yung reject. Ayan. Isa yung magandang klase. Ayan. Ito guys, ito yung na-sort na nila. Ayan. Ito na yung pang-dispatch para ibenta. So, ayan. Kaya naaganyan yan kasi, di ba, hinarvest na nila, tinanggal na nila dun, guys. So, pipiliin nila dyan kung ano yung mga pwedeng pang-dispatch sa iiwan dito. So, napaka-fresh ng mga carrots dito no, kung titignan nyo. Sarap. So yun. At least nakakita tayo guys kasi kanina hindi masyado yung actual na harvest. Kasi nakakapag-harvest na sila. So yun. Tiyempo. Nakakita tayo ngayon. So yun yung mga magigiting nating Dadaan. mga driver. So yan. Si Kuya. Ayaw maging next carrot man eh. Ako nagpasikat kay carrot man. So yun, lalagay nila yun sa truck guys.
Ayan, dadali na nilang Baguio Benguet yan. So, kuya, saan nyo i-deliver yan? Sa... Yung mga ganyan, sa market na, ayan. Sa Manila. Diretso sa Trinidad. So, yun, diretso na to sa Trinidad. Sila nang magdi-dispatch pa Manila. So, yan, napansin ko rin dun sa isang kausap ko, si Ate Judith. Ganun din yung sinabi niya. So, sa Trinidad Benguet nila yan, sa market nila dito malapit, ibabaksakin din. Pagdating doon, yun naman yung magde-dispatch pa Manila. May boss na na. Ba kayo magkakasama na ito? Mga cooperativa? Mga pare dito tayo mag-harvest muna. Grabe, yan sisipag nila no guys. Time check. Mga ano na ngayon is 2:45 PM. So ayan, gear up na kami. And take off namin, dadaan kami dun sa new highest point. So dito yun yung daan na yun. Ito yung exit. Dito kami galing kanina. So ayan, nag-gear up na sila. Pwede na tayo. So kung papansinin nyo guys, pangatlong suot ko to, meron na akong t-shirt na parak. Syempre nakaparak tayo. Then ito last. Kasi dun sa new highest point is mas malamig pa yun compare mo dito sa sa pinuntahan namin. So antayin nyo guys, i-video natin yun. Gamit namin, nakistop na. Ito yung mga binili kong gulay. Diyan ko nilagay yung mga binili kong gulay sa box na yan. Tapos ito yung mga i-backpack ko. So actually lang na nakalagay dyan. Nakalagay dyan yung mga gamit namin, nakalagay kami. Battery niya. So para lang mag-recharge. So syempre angkas tayo kay Ross dito. Wala tayong motor eh. Pero kung kung pupunta kayo dito and gamit nyo naman is scooter, NMAX, Aerox, kaya nyo naman pumunta dito. Pero make it sure guys yung motor nyo is well condition. Kasi lahat ng dadaanan nyo dito patirik. So yun lang naman. Pero kung pupunta kayong highest point, medyo mahirap pag scooter. So yan, nakasa tayo kay Papa Step. Labas ka muna. Para
bawal. There na. Take off. Okay. Ready na. Kompleto na kami, guys. Kompleto na kami. Okay lang, sir. Okay guys, balikan natin kayo. Punta na kami. Ayos po. So ayan, pabiyahe na kami papuntang highest point. Ulap yan guys. Wow. Already. Along the way po, Ito yung daanan na mahirap papuntang highest point sa backdoor. Mabato, matarik. Kung mapapansin nyo pa, pababa kami niya ng bundok. Pero dun sa dulo ng pababa, mabato, tas biglang liko. Ito yung mga mahirap daanan. Kaya dapat marunong ka talaga kung paano mo ibabalance yung motor mo. May mga madadaanan pa rin dito na matubig, tapos mud. Ito yung mahirap kasi madulas. Kaya mo na muna. Papagalan ko na lang. Papagalan ko na lang. Papagalan ko na lang. Pero huwag mo nang tanggalin yung ano. Papagalan ko na lang. Ang alam ko sa lugar na to, puno ng landslide dito pag maulan. Kaya mapanganib. Siguro iwasan yung pumunta dito pag malakas yung ulan or may bagyo. Mahirap kasi magbiyahe dito sa kabundukan na gano'n ang sitwasyon. Kakailanganin mo rin pala dito ng malakas na ilaw, yung tipong abot dun sa mga halaman at puno yung ilaw. Dahil kung mahina yung ilaw mo at umabot ka ng gabi dito, mahihirapan ka talaga kasi sobrang delikado ng mga daan, maraming bato. Nandito na nga kami. Ito yung highest point na tinatawag nila. Ito yung bagong new highest point. Kita nyo naman, sobrang fog na. Hindi ko alam kung fog ba yun o ulap na. Sabihin lang ako sa inyo, trivia lang. So, alam nyo ba itong Mount Pulag na to? So, dito tayo. Ito na kasi yung new highest point. So, dineclare siya as new highest point noong April 8, 2022. Ayan. Nakalagay yan dyan. Mataas dito sa sa provinces ng Benguet, Nueva Vizcaya, saka Ifugao. Ayan. Nakalagay yan dyan. So, dito, naglagay kami ng mga sticker namin sa taas. So, pag pumunta kayo dito, ando na yun yung sa taas yung sticker namin. Yan. Ito yung mga ibang vlogger. Iba. So far, wala pa naman ako nakita ang kilala ko dito. Wala pa. So, ayun. Grabe. Tingnan nyo.
Ulap yan ulap. Sobrang grabe, tingnan nyo. Kasi nandun kami sa kabilang mountain. Kitang-kita namin yung ulap bumababa dyan sa kabundukan. So yan guys, take off na kami. Pauwi na kami. So yun, sana nagustuhan nyo yung video namin. Thank you! A few moments later. Wait lang guys. May gagawin tayo. May natutulog dito sa Nueva Ecija. Shoot natin to. Hindi na shoot na. Sorry na! Huwag ka na magalit! It's time for your next adventure. How exciting.